Naisip mo na ba kung ano ang mangyari kung ang isang tao ay biglang mag-claim na may direktang linya siya sa Diyos? Yung parang panaginip ba o pakiramdam lang? Hindi lang sa panaginip. At lalong hindi lang yung malabong pakiramdam sa dibdib, kundi pati sa telepono. Telepono. Literal na pag-uusap kung saan naririnig mo yung boses ng lumikha na nagbibigay ng mga malilinaw na direktiba. Nakakagulat, di ba? Kumusta at maligayang pagdating sa ating masusing pagtalakay para sa araw na ito. Magandang araw sa iyo na nakikinig. Hihimayin natin ang digital footprint, yung mga online posts, pati video transcripts nitong si Narciso Olalo. Siya yung taong nagpapakilala sa buong mundo bilang #1 instrument chosen by God. Ang misyon natin ngayon ay intindihin kung paano naghahalo yung modernong teknolohiya at yung ganitong katinding pananampalataya. At para malinaw lang din hindi tayo nandito upang humusga. Wala tayong kinakampihang na anumang relihiyon o grupo. Oo, neutral ground tayo rito. Eksakto. Bilang mga gabay mo sa pagtuklas nito, titignan natin ang buong larawan ng walang kinikilingan, maging ito man ay mula sa pananaw ng mga kritiko niya sa tradisyonal na simbahan o dun sa matinding debosyon ng mga tagasunod mismo ni Olalo. Kumbaga, aalamin natin kung bakit nagkiklik. Tama. Layunin nating intindihin kung ano ba talaga ang mensahe niya, bakit ito umaakyat ng liblibong tao, at kung paano niya ginagamit ang mga makabagong platform tulad ng Facebook at Zoom para sa kanyang misyon. Okay, himayin natin ito. Kung babalikan natin yung simula ng kwento niya, kasi hindi ito isang bagay na sumulpot lang kahapon dahil gusto niya mag-viral. Hindi ito overnight sensation. Correct? Ayon mismo sa mga pahayag niya, nagsimula yung direktang komunikasyon niya sa Diyos sa pamamagitan ng telepono o by mouth pa noong Oktubre 2010. Matagal na rin. Oo. Tapos, pagsapit ng 2013, matapos ang 3 taon ng paghahanda niya, doon na niya sinimulan yung mga tinatawag niyang krusada dito sa Pilipinas. Saan-saan siya umikot nito? Umiikot siya sa Camiguin, Cagayan, Cebu at Bohol. At alam mo, ang dami nito. Minsan umaabot ng 5 hanggang 7 magkakaibang lugar sa loob lang ng 2 buwan. Isang napaka-active na schedule para sa isang tao na nag-uumpisa pa lamang. Yung bilis ng pag-ikot niya sa iba't ibang probinsya, nagpapakita talaga ng matinding determinasyon. At heto ang isang detalya na talagang pumukaw sa atensyon ko. Sa dami ng kanyang nilalapitan na tao, naglalakad lang daw siya mag-isa o kaya naman ay nakamotor na walang kasama. Walang entourage. Walang entourage, walang bodyguard at walang baril habang nangangaral. Sa panahon na yon kung saan yung maraming sikat na religious leaders ay may mga security detail pa, di ba? Sumasakay sa mga bulletproof na sasakyan. May convoy pa minsan. Oo nga, may convoy. Tapos siya bumababa sa kalsada na sobrang vulnerable. Ang nakakabiliblito ay ang sikolohiya sa likod ng pagiging vulnerable na iyan. Paanang sikolohiya? Para sa mga ordinaryong tao, ang makita ang isang leader na walang anumang proteksyon ay nagbibigay ng mensahe ng purong autentisidad. Parang totoo talaga siya. Oo, ipinapakita nito na wala siyang kinatatakutan dahil protektado siya ng mas mataas na kapangyarihan. Bukod dyan, may 3 pangunahing utos si Olalo na dala-dala sa mga krusadang ito. Ano-ano yon? Una, magsisi sa mga kasalanan. Pangalawa, baguhin ang buhay Kristiyano. At pangatlo, magkaroon ng matinding pananampalataya kay Jesus. Medyo standard na mensahe ng mga nangangaral. Oo, pero ang talagang naghihiwalay sa kanya sa iba ay yung pinaka-core na paniniwala niya. Ang lagi niyang sinasabi, ang Diyos ay hindi dapat pagkrakitaan. Libre. Libre, mahigpit ang utos sa kanya na manggamot at mangaral ng libre walang kapalit kahit 1 sentimo. Yan ang isa sa pinakamalaking hook niya, di ba? Sa isang mundong sanay na sanay sa mga mega churches na nangihingi ng ikapo, o yung mga prayer rallies na minsan may VIP seating pa. Totoo yan, may ticket pa minsan. Di ba? Tapos biglang may lilitaw na magsasabing libre ang grasya ng Diyos. Eksakto. Ang pag-aalok ng libreng pagpapagaling ay hindi lang isang gawaing espiritual para sa kanya. Isa itong direktang atake sa komersyalisasyon ng relihiyon.
O sapo yung mga humihingi ng donasyon. Kapag sinabi mong libre ito, otomatiko mong kino-question ang motibo ng mga institusyong humingi ng pera. Kaya hindi nakakapagtaka na maraming karaniwang tao, lalo na yung mga pagod na sa sistema o walang kakayahang magbigay, ay agad na nahuhumaling sa kanyang mensahe. Nakikita nila si Olalo bilang kakampi ng masa. Dito na talaga nagiging kawili-wili ang lahat. Kasi kung iisipin mo, paano siya nangangaral kung tinatalikuran niya ang tradisyonal na sistema? Paano nga ba? Sinasabi niya na kapag nangangaral, hindi siya nagdubuklat ng Biblia tulad ng mga pari at pastor. Wala siyang dalang kopya? Wala. Ang ginagamit niya ay ang kanyang sariling paniniwala na sinusuprotahan ng tinatawag niyang power of mind. Ipinagkaloob daw mismo ng Diyos itong kapangyarihan na ito. Grabe. Isipin mo yun. Tinanggal niya ang pangunahing Hebro na ginagamit ng halos lahat ng Kristiyano. Napakatapang nun. Isang napakatapang na hakbang talaga niyan. Sa larangan ng sosyolohiya ng relihiyon, ang tawag dyan ay paglipat mula sa text-based authority papunta sa charismatic authority. Charismatic authority. Oo, sa halip na sumandal sa isang librong nasulat libu-libong taon na ang nakalipas, na madalas daw binabago o namamanipula ng mga tao, ayon kay Olalo, ang ginagamit niya ay direktang paghahayag. Yung power of mind? Yun nga, at ang power of mind na ito ay hindi lang basta talas ng memorya, may kakayahan daw siyang makita ang buong kwento ng buhay ng isang taong kaharap niya. Makikita niya ang bawat nagawang kasalanan. Teka, hindi lang dyan nagtatapos yan. Pati daw mga kasalanan ng mga patay. Nakikita niya. Ikaw na nakikinig sa atin ngayon, isipin mo na lang ang bigat niyan kung kaharap mo siya. Napakalakas ng dynamics na iyan. Kung may isang taong kayang sabihin sa iyo ang mga itinatagong sikreto ng yumaong mong lolo o magulang, lumilikha ito ng isang matinding power dynamic. Kasi hindi mo naman ma-verify, di ba? Hindi mo ito ma-verify pero ang emosyonal na epekto nito sa isang tao ay napakalalim. Nagiging tulay siya sa pagitan mo at ng mga mahal mo sa buhay na wala na. At higit sa lahat, ang power of mind na ito ay ginagamit din daw para makita ang mga paparating na sakuna. Totoo yan. At hindi lang ito mga hula na binulong sa hangin, nariyan ang mga espesipikong prediksyon na nakapost mismo sa kanyang Facebook page. Ano yung mga tumatak na prediction niya? Nabanggit niya yung tungkol sa mga landslide, chemical attacks sa Syria, isang trahedya sa barko sa Cebu, at maging ang gyera sa Ukraine bago pa man ito mangyari. Meron ding tsunami na tumama sa Australia na naprediktaw niya. Ang dami nun, ah! Oo, kakausapin ulit kita bilang tagapakinig natin ngayon. Isipin mo na lang, nag-scroll ka lang sa social media feed mo, tapos makikita mo itong mga prediksyon na nakapost online, tapos makalipas ang ilang buwan, pumutok sa balita na nangyari nga. Ang mahalaga sa mga prediksyong iyan ay kung paano ito naipreserba. Paano mo nasabi? Dati kasi, ang mga propeta ay kailangang maghintay ng mga tagasunod na magsusulat ng kanilang mga hula sa mga pergamino o libro. Matagal bago kumalat. Ngayon, isang click lang. Ngayon, nandiyan ang Facebook na naglalagay ng timestamp o eksaktong petsa at oras kung kailan na-publish ang isang post. Para sa kanyang mga tagasunod, ang timestamp na ito mula sa isang tech giant ay hindi matutulang ebidensya. Kasi hindi mo pwedeng dayain ang server ng Facebook. Eksakto. Kaya nagiging modernong ledger o patunay ng kanyang mga milagro ang mismong social media. Speaking of Facebook, may ibabahagi akong kwento mula sa kanya na medyo nakakatawa sa umpisa pero seryosong-seryoso sa kanilang community. Tungkol saan ito? Nang kasagsagan daw ng pag-atake sa kanya ng mga online bashers, pinasok ng hundreds of viruses ang kanyang computer. As in maraming virus. Kaya ang ginawa niya, bumili siya ng napakamahal na Apple computer para lang maprotektahan ang sarili. Nag-MacBook siya? Bigla ha? Oo, pero kahit naka-Apple na, nabura pa rin ang mga post niya, nalungkot siya ng sobra. Kaya ang kasama niyang si MJ, inutusan niyang magmensahe mismo sa Facebook para ibalik ang mga ito. At sumagot naman ng Facebook? Alam mo ba kung ano ang nangyari? Ibinalik daw ng Facebook ang mga posts at nagmensahe pa sa kanya ng ganito. Mr. Olalo, from now on, hugas mahig kang mag-alala. We are Facebook team protecting your post. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, ito ay isang perpektong halimbawa
kung paano niya binibigyan ng espiritual na kahulugan ang mga pangkaraniwang digital na karanasan. Yung computer virus naging spiritual attack. Tama, ang pagkakaroon ng computer virus o pagkabura ng isang post dahil sa isang glitch ay hindi lang simpleng technical na problema para sa kanila. Ito ay patunay ng spiritual warfare. Ang tingin nila yung mga demonyo o mga kaaway ay gumagamit ng malware. At yung ideya na ang Facebook team mismo ang nag-message para protektahan siya, ito ay nagbibigay ng matinding validation. Parang sinasabi na kahit ang mga bilyonaryong tech companies sa Silicon Valley ay kinikilala ang kanyang misyon. At napunta pa nga ang usapan sa banta ng AI o Artificial Intelligence. Nakarating na rin sila sa AI? Oo, nakikita ni Olor ang AI hindi lang bilang isang bagong teknolohiya, kundi isang dahilan kung bakit lalong nagiinit at nagagalit ang kanyang mga kaaway. Bakit daw? Kasi dahil sa AI at sa bilis ng internet, mas mabilis at mas malawak na kumakalat ng kanyang mensahe kumpara noong dati na namimigay lang ng flyer sa kalsada. Sa pananaw niya, ang teknolohiya ay isang double-edged sword. Ginagamit ito ng kanyang mga kalaban para manira at manghak, pero ito rin ang pinakamabilis na sasakyan para sa kanyang katotohanan. Mabilis na pagkalat ng salita. At kapag ang mensahe niya tungkol sa libreng grasya ng Diyos ay umabot sa lahat gamit ang internet at AI, natatakot ang mga kalaban niya na baka wala nang magsimba, wala nang magbigay ng donasyon, at tuluyan nang bumagsak ang mga tradisyonal na relihiyon. Kaya ano nga ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ang bigat ng claim na yan. Sobrang bigat. Dito na pumapasok yung malalim na hidwaan sa pagitan niya at ng kanyang mga tinutukoy na kalaban, ang mga pari at pastor. Yung mga tradisyonal na leader. Sinasabi niya na 16 na taon na siyang walang humpay na sinisiraan dahil natatakot ang mga lider ng simbahan na mawalan ng pagkakakitaan kapag naniwala ang mga tao na libre ang Diyos. At hindi lang ito general na paratanga. Nausap na raw niya ang ilan sa kanila, harap-harapan man o sa video call, gaya ni Father Ramantin. Ito yung classical us versus them na naratibo na napaka-epektibo sa pagbuo ng isang matibay na community. Kapag may common enemy, mas tumitibay yung grupo. Kapag mayroon kang malinaw na kalaban sa kasong ito ang mga tradisyonal na institusyon na itinuturing yang negosyo, mas lalong nagiging solido ang samahan ng mga tagasunod mo. Pero hindi lang ito simpleng banggaan ng prinsipyo. Mayroong seryosong babala na laging ipinapaalala si Olalo. Yung tungkol sa kaparusahan? Oo, ang kumalaban daw sa kanya ay may matinding kaparusahan dahil hindi siya ang kinakalaban nila, kundi ang mismong power ng Diyos. Grabe yung mga detalye tungkol dyan sa sources natin. Hindi lang siya nagsasabing mas magaling siya. Sinasabi niyang kapag kinalaban mo siya, mamamatay ka. May mga espesifikong halimbawa ba siya? Oo, may 2 pastor daw na nanira sa kanya na nauwi sa kabaong. At nakapost pang pruweba sa YouTube at Facebook. Pati yung sarili niyang pinsan na nagsalita ng masakit, namatay rin daw. At hindi lang sa Pilipinas yan. Pati sa ibang bansa, may mga tao sa Australia na nabalian ng kamay o na hit and run matapos siyang punahin. Ang weaponization ng trahedya ay isang kilalang defense mechanism na ginagamit ng maraming makabagong leader ng mga kilusan. Weaponization ng trahedya? Oo. Sa oras na magkaroon ka ng ganyang mindset, anumang masamang mangyari sa isang kritiko, maging ito man ay aksidente sa kalsada, sakit, o natural na pagkamatay, ay otomatikong itinuturing ng pruweba ng banal na kaparusahan. Parang karma, pero divine intervention ang tawag nila. Nagiging echo chamber ito sa social media, kung saan ang bawat trahedya ng kalaban ay sinishare bilang tagumpay ng kanilang grupo. Ito ang nagtatanim ng takot, hindi lang sa mga kritiko, kundi pati na rin sa mga tagasunod na nag-iisip na umalis or magduda. Para ipakita kung gaano kaaktibo at kabilis ang mga nangyayari sa komunidad na ito, tingnan natin itong pinakabagong vision o panaginip ni Olalo. Nangyari ito noong March 1, 2026. Very recent lang Matapos ang isang Zoom meeting at hapunan kasama ang mga kasamahan niyang sina MJ at Susan, nakatulog siya ng mga 10 minuto lang. 10 minuto. Oo,
Mabilis ang idlip lang. Sa loob ng maikling oras na yon, napanaginipan niyang inatake siya ng isang lalaki sa labas ng bahay. Pero imbes na makipagsuntuan, sa tuwing lalapit ang lalaki, ibinubuka lang ni Ulalo ang kamay niya at boom! Tumalsik. Kusang tumatalsik palayo yung umatake dahil sa isang unseen force. Sa pangatlong beses na sinubukan ng lalaki, tumama na ito sa poste. Naawa daw si Ulalo at tutulungan sana yung tao, pero narimid niya ang boses ng Diyos na nagbababala, huwag sasaktan o tutulungan ang taong kinalaban ang kapangyarihan ng Diyos. Ang ganyang mga kwento ng kababalagan kung saan siya ay naging hindi tinatabla ng pisikal na panganib ay lalong nagpapataas sa kanya bilang isang untouchable na propeta. Untouchable talaga. Ipinapakita nito na kahit sa panaginip, ang proteksyon sa kanya ay aktibo at nakamamatay para sa sinumang magtangka. At alam mo kung ano ang mas nakakabilib dyan. Hindi siya naghintay ng ilang buwan para isulat ito sa isang libro o newsletter. Agad-agad niyang kinuwento. Ang panaginip na ito ay agad na isinapubliko at naging sentro ng talakayan sa kanilang susunod na Zoom meeting kinabukasan, March 8, 2026. Nandyan na naman ang teknolohiya. Ang bilis ng pagkalat ng impormasyon, isang panaginip sa gabi, paggising sa umaga, nakarive na sa Zoom para himayin ng buong komunidad. Ipinapakita nito na napakabuhay ng samahan nila dahil palaging may bagong update, palaging may bagong revelation na pinag-uusapan in real time. Nagdadala ito ng isang mahalagang tanong. Sa mundo natin ngayon na punong-puno ng information overload, bakit patuloy na nagiging efektibo ang ganitong mga pamamaraan? Ano sa tingin mo? Ang totoo niyan, sa gitna ng ingay ng internet, ang mga kwento ng kababalahan, ang alok na direktang linya sa Diyos, at higit sa lahat, ang pangako ng libreng pagpapagaling ay isang malakas at nakakaakit na alternatibo. Oo, lalo na para sa mga taong nawawalan na ng pag-asa. Isa itong direktang sagot sa mga taong nakakaramdam na ang mga tradisyonal na institusyon ay nagiging malamig, komersyalisado o parang negosyo na lamang. Ang mahalaga para sa atin ay ang panatilihin ang kritikal na pag-iisip. Kailangan nating suriin kung bakit ganito. Dapat nating suriin kung bakit sa kabila ng pag-unlad ng aham at teknolohiya tulad ng Zoom at Facebook, mas lalo pang dumadali para sa mga manifestasyong tulad nito na makahanap ng malawak at tapat na madla. Napakagandang sintesis niyan. Nakita natin kung paanong naging entablado ang social media para sa mga makabagong claim ng divine intervention. Maraming salamat sa iyo na nakikinig dahil sinamahan mo kami sa paghimay ng mga aspektong ito ng teknolohiya at pananampalataya. Sana ay may natutunan kayo sa malalim nating pag-uusap. Bago tayo maghiwalay, isipin mo ito. Inaangkin ni Narciso Ulalo na mayroon siyang power of mind na kayang makita hindi lang ang buong kwento ng buhay mo, kundi pati na rin ang bawat kasalanan ng mga taong matagal nang patay. Isang mabigat na kakayahan. Kung ikaw ang bibigyan bukas ng ganyang kapangyarihan na makita ang bawat pagkakamali, bawat maling desisyon, at bawat madilim na sikreto ng bawat taong makasalumuha mo, magiging isang biyaya ba ito para iligtas at gabayan sila? O magiging isang mabigat at nakakabaliw na sumpa na maglalayo sa iyo sa buong mundo at sa mga taong mahal mo? Pag-isipan mo yan. Hanggang sa susunod nating pagtuklas, maraming salamat at paalam.